Ang dami na po, ang dami na po. Siguro ito ang isa sa pinaka, ay yung isa sa matatawag natin na recently na star witness, no? Matatawag nating star witness na pinakamarami ang nagsabi na siya ay nagsisinungaling. Pero believe ka, no? Believe ka po sa kakapalan na mukha ng ating House of Representatives. Lalong-lalo na po. Alam nyo kung ganyan po karami nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi ng star witness. Ako po, kung ako po yung sponsor niyan, kusa na po akong bibitiw sa pag-sponsor o yung kasi nakakahiya po, no? Ang dami na po, pati po yung Pangulo ng Pilipinas ngayon. Kaya po ito, mawalang galang na po sa mga kagulang-gulang na House of Representative members, lalo na po yung mga Justice Committee members. Mawalang galang na po sa inyong kagulang-gulang na mga kasapi ng House Committee on Justice. Siguro panahon na po para tiklopin natin ito. Panahon na po para tiklopin natin itong inyong ginagawa dyan. Kasi po, lalo pong nagsasalita si Madriaga, lalo pong lumalabas na talagang pilit na pilit, gawa-gawa po yung mga bintang dito kay BP Sara. Okay, bukod pa po sa mga naunan yung pinagagawa, halimbawa po, meron po ritong inimbitahan kayo na taga-NSO, no? Alam po ninyo, pag-aksayan lang po ng panahon itong ginagawa, hindi lang po panahon, pera po ng taong bayan, sa panahon po ng crisis, sa panahon po na yung lahat po ng salapi ng pamahalaan ay dapat po nagagamit ng maayos. Matindi po yung ginagawa po ninyo. Magastos po yan yung sasagawa po ng mga hearing. Pero naatim po ninyo na ang pangunahing witness po ninyo ay nagsasabi ng kasinungalingan. Doon na lang Ano pa pong kinakailangan nyong gawin, no? Sa totoo lang po, ano pa po ang kinakailangan nyong gawin? Sa dami po na nagsabi na kasinungalingan yung sinasabi niya. Alam niyo po, isang tao lang ang magpatunay na sinungaling si Madriaga. Sapat na po para tigilan nyo na yan. Sabi ko nga, ito po palang nagreklamo na painter. Pati po pala yung painting na iniregalo po ng isang painter na taga Davao, kung hindi ako nagkakamali. Niregaluhan po si BP Sara, siya po ay mayor. Mayor ba o vice mayor pa lang ng Davao si BP Sara. Niregaluhan po siya, mayor, no? Niregaluhan po siya ng painting ng isa pong artist na taga Davao. Akalain po ninyo, claim ni Madriaga na yung nagbigay ng painting na yan ay isa niya pong scholar, no? At ito po nagkataon na Gaisano po pala. Hindi po simpleng tao tong mga Gaisano pagdating po dyan sa Visayas at Mindanao. Kung hindi po sikat sa atin sa Kamaynilaan yung mga Gaisano Mall, sa Visayas at Mindanao po, sikat na sikat yan. Parang SM po ang mga mall nila, no? Nakakalat din po sa Visayas at Mindanao. Akalain nyo, isa pong Gaisano na may sapat pong yaman. Hindi naman po sa sinasabi natin na hindi totoo na may mga scholar si Madriaga. Pero isa pong Gaisano, magiging scholar ng isang Madriaga. Katawa-tawa na po. Okay. Nasundan pa po yan ng mga iba pa pong imposibleng maganap. Ngayon po,
Balitang-balita po. Binulgar ni Senator Amy muna. Unahin na po natin yung kay Senator Amy na alam niya po yung naganap. No? Ang matindi po nito, yung term sharing. Sabi nga ni Amy, akala niya kasi kukonsintihin lang ni BBM. Akala kasi ni Senator Amy na nanawagan pa siya sa kapatid niya na wag konsintihin tong mga tao. Ang tawag niya nga kumbaga walang bilang na tao. Si Madriaga po ay walang bilang, no? Ika nga. Tapos may kakayahan siyang magsinungaling at sabihin, mabigat po to, term sharing. Ngayon lang po natin narinig ito. Ang naririnig po natin, unity. Pagsasanib puwersa ng mga Marcos at ng mga Duterte. Wala pong duda yan. Ang naririnig po natin na may unity na itutuloy ni BBM yung mga nasimulan ni Tatay Digong. Yan po yung basehan ng unity. Unity. Akalain nyo po, isang tao nagsabi may term sharing. No? Alam nyo po, napaka-imposible po niyang term sharing. Ang ibig sabihin ni Madriaga, sa simula't-simula pa lang ng pagtakbo ni BP Sara, mayroon na pong kasunduan o meron na pong hangad. Naghangad na po si BP Sara na maging presidente after ng ilang taon. Yan po ay napakalaking kalokohan. Dahil yung lahat po ng buhay na mula 2016 at nung 2022, kung kayo po ay buhay na, alam po ninyo na ang presidente from 2016 to 2022 ay very popular na presidente. At ang kanyang anak, lahat po tayo, ang pagkakaalam po natin, ang kanyang anak ay magmamana ng trono. Sa totoo lang po. Pero bantulot po, si BP Sara tumakbo. Number 1 po sa lahat ng survey si BP Sara. Nung panahon na yan, nung panahon po na matatapos yung termino ng kanyang ama. Ang kanyang ama po ang pinakamataas sa lahat po na naging presidente. Yung tatay po ni BP Sara, si Tatay Digong. Ang pinakamataas po ang rating sa lahat po na naging presidente ng Pilipinas. Mataas po sa lahat, 90%. Okay. Kaya lahat po ng believe kay Tatay Digong, siyam sa bawat 10 Pilipino, 90%, no? Naniniwala na magiging presidente si BP Sara Inday Duterte nung panahon na yun. Pero ayaw pong tumakbo. Nabanggit na rin po ito ni BP Sara sa isa sa mga speeches niya na kung ginusto niya lang, siya ang presidente ng Pilipinas ngayon. Ngayon, ano po yung logic na yung number 1 na presidentiable, number 1 sa lahat ng survey, anak ng Pangulo, anak ng napakasikat na Pangulo. Ano po ang logic na may ambisyon pala yung Vice President na maging presidente, hindi pala, then mayor pala, na meron po palang ambisyon yung mayor ng Davao City. May ambisyon po pala na maging presidente. Ano po yung logic? Natatakbo siya bilang vice president. Samantalang tatay niya po ang pinakapopular na presidente at siya yung number 1 na presidentiable. Bakit po? Bakit po siya makikipagkasundo ng term sharing kung gusto niya palang maging presidente? Eh di dapat tumakbo na lang si BP Sara. Kaya napakalaki po. Ngayon po, dinideny na po yan maski ni BBM. Wala pong term sharing. Siya po ay tumakbo. 6 na taon po siyang gusto niya maglingkod. Wag na po nating pag-usapan kung
Si BBM po ba ay karapat-dapat sa kanyang paglilingkod? Naging maayos ba yung kanyang paglilingkod? Besides na po yan. Yung pong napaka-illogical na tatakbo ka para sa term sharing. Imposible po. Maski ngayon si BBM sinasabi walang term sharing. Oh, nakakadalawa na po tayo. Isa sa painting. Pangalawa sa term sharing. Ano po? Kinakailangan po ba dapat lahat ng sinabi ni Madriaga pabulaanan? Para maniwala kayo na sinungaling. Alam niyo po, may kasabihan po sa batas na pag nagsinungaling ka sa isa, maaaring nagsisinungaling ka na rin sa iba. So sa painting pa lang na nagsinungaling ka, sapat na po sana yun. Para po mabansagang kang sinungaling at hindi ka napagtiwalaan sa iba mo pang testimonya. Pero sige po, total ayaw niyong maniwala na isang pagsisinungaling ay okay pa rin siya. Baka nagsinungaling lang siya sa painting. Sa term sharing, nagsinungaling din po. Okay pa rin? Sige, okay pa rin. O ngayon po, ang sagot po ng Ombudsman Martires sa bintang na siya raw po ay binigyan personal ng pera ni Madriaga galing kay Tatay Digong. Sabi ni Martires, bakit kung ako ay malapit na kay Tatay Digong, bakit padadaanin pa sa isang hindi niya kilala, sa isang taong walang nakakakilala kahit sino sa kanya, bakit ipapadaan pa dun? Kung very close naman pala si Digong at saka si Martires, bakit na lang po hindi idirekta o kaya doon sa kakilala ni Martires, di ba? O yan po, ito po pahayag ni Martires. O, ngayon, kasuhan niyo po si Martires. Kung kayo po'y naniniwala dito talaga kay Madriaga, bakit hindi nyo kasuhan si Martires? Ang pangit lang dito kay Auntie Claire, hihilot niya pa eh. Wala daw kinalaman si BBM sa term sharing na pinag-usapan ni Tatay Digong at saka nito ni Madriaga. Paano mo naman nalaman na totoong nag-usap si Madriaga at saka si Tatay Digong? At sila lang ang nag-usap? May term sharing? Hindi alam ni BBM? Ang gusto mo bang palabasin, Auntie Claire? Ito ang tanong ko sa iyo. Ang gusto mo bang palabasin? Nagkasundo si Madriaga at saka si Tatay Digong sa term sharing na hindi alam ni BBM? Pag hindi alam ni BBM na may term sharing sila ni BP Sara, ang ibig sabihin niyan, Auntie Claire, ayon kay BBM, nagsisinungaling si Madriaga. Huwag mo nang hilutin na magandang pananalita. Pero na lang kung sasabihin mo na nagpapasya sa political career ni BBM ay si Tatay Digong. Siyempre, hindi mo naman aaminin yun. Okay. Eto pa po, sinabi po ni Martires na ganun nga po. Oh, sapat na ba yan? Hindi pa ba sapat yan, Laila de Lima at Redon at Luistro para hindi nyo paniwalaan at ibasuran nyo na yung mga sinasagawa ninyo na yan? Kung hindi pa po sapat yan, ito po ang sinabi ni BP Sara. Ito po ang kanyang pahayag. Tungkol po sa mga sinabi ni Madriaga tungkol sa kanya. Statement. Basahin ko lang po, maikli lang naman. 2 pahina lang. Okay, sa sinasabi po ni Madriaga na si BP Sara ay mahinang estudyante. Kung mahinang estudyante po siya, kaya daw siya nakapasa dahil hinihilot ng mga propesor. Ito po ang pahayag nito ni BP Sara hinggil dito. Of all the lies thrown during the Committee on Justice mini trial on April 14, the one I personally take issue with is the claim
made by a bar flanker. Bar flanker ka pala, Madriaga. And kidnapping suspect that I needed someone to help me get through law school. I completed my studies on my own terms. I place a higher premium on living a well-rounded life rather than pursuing academic excellence. I never asked any professor for special accommodation for my grades because the bare minimum was easy enough to meet. I was never the subject of any complaint for rudeness or violence against other students at SSCR College of Law. Kung hindi ako nagkakamali, San Sebastian College, Recoletos College of Law. Alam mo, Madriaga, madali lang naman po. O kayo dyan sa Committee on Justice, ipasabpinan nyo po yung pong pinasukan ni BP Sara. Kung totoo po na may mga reklamo po ng violence, na meron pong reklamo kay BP Sara, may kaso po si BP Sara dyan, nakarecord po yan. Diba? Ipasabpinan nyo po yung mga record ni BP Sara kung meron po siyang sinaktan. Okay, tuloy po natin. I graduated in May 2005 and took the bar exam in September of the same year. Something that had not been done before the SSC College of Law until my time. The exam that year was relatively difficult. I passed the bar on my first attempt with GWA of 80, 5 points above the minimum. Ito po, alam niyo, ang sinasabi ni BP Sara, hindi ko kinakailangan ng tulong ng mga profesor, no? Dahil yung para ako pumasa, hindi po niya hinangad na maging excelente academically. Parang Tatay Digong na Tatay Digong. Sapat ng pumasa. Kasi well-rounded life ang gusto niya. Yung hindi po nakakaintindihan, sa madaling salita, hindi po lahat ng matatalino naghangad ng honor. No, hindi po nagpakamatay para maging honor student. No? Pero ito po ang pero dito. Wala pa po nag-graduate ng SSC. Ayon kay Uy, tama nyo lang ako kung ito ba ay San Sebastian yung pinag-usapan natin Baka iba po itong, hindi SSC lang kasi nakalagay. Okay, lahat daw po ng gumagraduate ng law dyan sa pinasukan ni BP Sara ay hindi po kumukuha ng bar agad. Magpapalipas muna, bakit po? Magre-review. Pero kakaiba po si BP Sara. No? Graduate nung September the same year, nag-take agad ng bar at pumasa. Hindi po siya bar flanker katulad ni Madriaga. Kita nyo? Madriaga and his cohorts in the House of Representatives do not come close to my capacity to achieve results with a very little effort because they cannot even weave a believable lie, much less follow the rule of law. Ayan po. Ni hindi po kayo sabi ni BP Sara, yung mga kasabwat ni Madriaga dyan sa House of Representatives ay niwalang kakayahan na maglubid ng matinong kasinungalingan. Mga kababayan, this mini trial in the Committee on Justice is true to form for some of its members. Abuse and corruption appear to be the only things they are capable of. Let us remember the first impeachment case itself was marred by allegations of bribery involving members of the HOR. And this second impeachment is no better. The failure of the administration to provide relief in this crisis is not due to the lack of resources, but because public funds are being used for political maneuvering to avoid accountability for the most corrupt budget in our history. Thank you. Yan po ang pahayag nito ni BP Sara. Tama po yan
hindi po kayang patunayan ng isang bar flanker. No? Antindi, no? Parang napaka-close mo ba kay BP Sara na alam mo na tinulungan lang siya ng mga profesor niya para pumasa? Parang ibig niya sabihin pasang-awa eh. Anong patunay na pasang-awa lang si BP Sara? Dapat man lang sana kung bumagsak siya ng bar sa unang take niya, bumagsak siya ng bar sa pangalawang take niya, bumagsak siya ng bar sa pangatlo, pang-apat, panlima. Pwede mo sabihin yan. Pero yung first take, pasado agad. Walang maniniwala sa'yo. Oh. So, ang dami na pong kasinungalingan ni Madriaga. No? Kasinungalingan sa painting, kasinungalingan dito sa grade ni BP Sara, kasinungalingan sa pagbabayad niya di umano kay Martires. Kung kayo po naniniwala, magsampa po kayo ng kaso kay Martires. Oh. Wala pong pumipigil sa inyo. Tsak ko, hindi kayo magsasampa ng kaso kay Martires. Pero, sa mga vlogger, tinitiyak namin, may sasampahan kayo ng kaso sa mga vlogger. Kasi yun lang ang kaya nyo eh. Yung mga vlogger eh. Okay. Ngayon, eto po, may question po rito, no? Yung dyaryo po na Philippine Star, yung gist na lang po ng sinasabi nila. Sabi ng Philippine Star, okay yun. No? Sinagot ni BP Sara. Eto po, tignan nyo po take ng Philippine Star. Ha? Bakit daw, kino-question nila, bakit daw ang sinugot lang ni BP Sara ay yung may kanalaman dito sa kanyang grades. Bakit daw hindi sinagot ni BP Sara yung ibang paratang ni Ramil Madriaga? Nakita nyo po? Ang ibig nyo ba sabihin, Philippine Star, nagsinungaling na nga yung tao? Ibig nyo sabihin, paniwalaan natin si Madriaga sa iba. Huwag natin paniwalaan sa mga nasagot ni BP Sara, pero paniwalaan natin sa iba. Yan po ang media natin. Alam mo, ewan ko lang sa inyo pero kami pong may mga prinsipyo. Lagi ko po itong sinasabi. Pag ikaw naisahan ka na, okay yan, kasalanan niya na naisa sa'yo. Pero pag nadalawahan ka, kasalanan mo na yan. Ibig nyo sabihin, Philippine Star, pag kayo, ang isang tao nagsinungaling, pagtitiwalaan nyo pa rin kasi baka naman yung ibang sinasabi niya, totoo. Hindi po ganyan ang pagkatao. Once na isang tao, may kakayahan siya magsinungaling. Ang ibig sabihin po niyan, kung may kakayahan siyang magsinungaling, hindi mo dapat pagtiwalaan yung iba niya pang sinasabi. Hindi na po kinakailangan ni BP Sara sagutin yan isa-isa. Sapat na po na may mapabulaanan ka lang isang beses. No? Isang beses lang po, mapatunayan mo na mali yung sinasabi, hindi mo po obligasyon. Dahil wala pong matinong huwes, wala pong matinong judge ang magsasabi na nagsinungaling siya rito, pero dito hindi siya nagsinungaling. Kaya dapat natin siyang pagtiwalaan. Hindi po. Lahat po ng korte sasabihin na once na kaya po isa lang po, sa mga kaso po, patutunayan lang na nagkamali sa isang beses nagkamali yan, yung tao na yan, sapat na po yun para po siya ay sabihan na hindi katiwa-tiwala. Natatandaan nyo po, marami pong articles of impeachment kay Corona. Pero dahil sa tingin po ng prosecution, sapat na napatunayan nila si Corona
na mali yung salin niya, sapat na yun para siya makonvict. Hindi na nila tinalakay yung iba. Ganon din po rito, no? Kung ikaw ay nagsisinungaling sa ng isang beses, eto po, sa painting pa lang eh. Kasi baka sabihin nyo, yung iba, mga politiko yung mga, malapit kay Duterte yan. Paano po yung sa painting? Ibig nyo sabihin, maniniwala pa rin kayo kay Medraga? Yung mismong nagpainting na po ang nagsabi na regalo niya kay BP Sara. Kaya yung sinasabi niyong bloodbath, tumagtalbog po sa inyo lahat yan. Paulit-ulit kayo, bloodbath. Asan? Bakit hindi? Alam nyo, nasagot na po natin yan eh. Bakit hindi po pupunta si BP Sara mismo diyan po sa House of Representatives? Kasi hindi niya kinikilala eh. Okay. Mamaya po yung mga comment at mga katanungan ha. Itutuloy lang po natin. Marami pa po ito eh. O ngayon, eto naman po. Maliban po dyan, sa statement ni BP Sara, timing po, sa tagal ng panahon na hindi po nagpaparamdam itong Octo Arts Dancers. Yung Octa Research Survey, no? Ang tagal pong hindi nagpaparamdam. Bigla po ngayon, naglabas po sila. Alam nyo, panahon na para manira eh. Kaya kayo, Octa Arts Dancer Survey, sumayaw na lang po kayo, wag na kayo mag-survey. Sabi nila, 7 out of 10 Filipinos want Sara to face impeachment trial. Sabi po raw ng Octa Arts Survey. Ang tanong, Octa Arts, katiwa-tiwala ba kayong mag-survey? Diba? In the first place. Badong, ibig mo sabihin yung Octa Arts hindi katiwa-tiwala? Opo. Ako na magsasabi hindi katiwa-tiwala yan. Bakit? Una, wala pa po sila yung track record. Nakatulad po ng track record ng SWS. Dalawa lang po survey yung pinaniniwalaan ko eh. Dahil po sa track record. Ibig sabihin, kung buhay pa sila, consistent po sila naglalabas ng kanilang survey, dekada na. Dalawa lang po, SWS tsaka Pulse Asia. Yung iba, mukhang katotohanan, pero kulang pa po sila sa, kumbaga kulang pa po sila dun sa tagal eh. Yung mga WR numero na yan, Publicus Asia, okay din, kaya lang kulang pa po sila sa yung tagal po nila. Ibig sabihin, kulang pa yung taon nila para maging kapanipaniwala. Lalo na po itong Octa Arts. Kailan lang po naglabas yan na naman, di ba? Okay. Bakit po nasabi ko na yung Octa Arts Dancers survey na yan ay walang katotohanan? Hindi po dapat pinagtitiwalaan na yung mga survey company na to. Alam niyo po kung bakit? Nung nagdaang eleksyon, 2022, 2025 pala, 2025 senatorial election. Ayon po sa Octa Arts, mananalo, pasok sa top 12 at napakataas ng posisyon ni Ben Tulfo. Pangatlo po si Ben Tulfo, ayon sa kanila. Kung pangatlo yan, puta, ang taas niyan. Winning yan. Sino pa po ang sinabi nilang pasok sa top 12 nila? Ben Tulfo. Ramon Revilla. Si Willie Revillame. Si Manny Pacquiao. Meron pang isa eh. Ben Tulfo, Ramon Revilla, Manny Pacquiao, tsaka si Willie Revillame. Meron pa pong isa, 5. 5 yung sinabing ng Octa Arts na papasok, pero talo. Okay lang po kung yung isa lang eh. Halos kalahati eh. Halos kalahati po na sinabi ninyo na papasok sa top 12 sa kasawiang palad. Hindi po nanalo.
Paano kayo paniniwalaan? Ang tigas naman ng ulo nito ni... Makinig po kasi kayo. Ang sinasabi ko po, ayon sa Octa Arts, papasok po si Ben Tulfo. Unawain niyo po yung sinasabi ko po. Si Erwin Tulfo po nanalo. Ang sinasabi ko po, ayon sa Octa Arts, etong mga to mananalo. Si Ben Tulfo. No? Si Willie Rebillame, si Manny Pacquiao, at saka si Ramon Revilla. Meron pa pong isa na hindi ko lang maalala. Pero i-search na rin natin. Para lang po sa ano. Hahaba pa po tayo dyan. Ibig sabihin, hindi kayo kapanipaniwala sa mga survey ninyo. Tapos ngayon sasabihin nyo naman, 7 sa bawat 10 Pilipino ay gustong sumalang sa impeachment trial si BP Sara. Katarantaduhan po yan. Baka panay kamag-anak nyo yan. Baka sa House of Representatives po kayo. Baka sa House of Representatives po kayo nag-survey. Maawa naman kayo. So, kalokohan po yan. Magiging matalas po kayo. Hindi po porket nagsabi na survey, papaniwalaan nyo na. Sino po yung nag-survey? Katiwa-tiwala ba yung nag-survey na yan? Ako po, yung mga WR numero, yung mga no limit tangere na yan, yung mga Octa Arts dancers na yan, hindi po katiwa-tiwala yung mga yan. Ngayon, sasabihin nila, ang tagal ng panahon, hindi naglalabas ng survey yan, di ba? Bakit biglang maglalabas ng survey ngayon? Okay. Eto pa po. Ang susunod po na sinabpina nila na testigo, si Trillanes. Tignan nyo po si Madriaga, kino-question po natin, talaga bang may relasyon sila ni BP Sara? Talaga bang ito si Madriaga ay personal na kakilala ni BP Sara? Napapatunayan po natin na nagsisinungaling. Si Trillanes po kilala natin eh. Kilala po natin si Trillanes na kaaway ng mga Duterte. Ano po itetestigo ni Trillanes? I-corroborate niya dahil wala nagko-corroborate? So far po, marami na pong nagpapatunay sa mga sinabi po ni Madriaga, marami po nagsasabi na hindi totoo yan. At wala pa po nagsasabi na totoo yung sinasabi ni Madriaga. Bakit po imbitado si Trillanes? Siya po ba yung magpapatunay na totoo yung sinasabi ni Madriaga? Ano po ang papel niya? Tauhan din ba siya ni BP Sara? Ano rin ba siya? Di ba? Isa pang imposibleng sinasabi ni Madriaga. Bagman na siya ni BP Sara, siya pa po ang nagdami ni Tatay Digong pagdating po sa gawa ng mga dummy account sa mga pera ni Tatay Digong, etc. etc. Okay. Ito po si Ridon. Napakatapang po ni Ridon, di ba? Bago to. Ngayon, ang sinabi po ni Ridon, nung sumasagot na po si BP Sara, pinabubulaanan niya po yung paratang ni Madriaga. Ito po ang sabi ni Ridon. Mas mainam na sa House impeachment hearing niya banggitin mismo ang mga kontrang pahayag na ito. Imbis na sa mga press statement at sa mga press conference ng kanyang mga abogado. Alam mo Ridon, maganda yung sinasabi mo, di ba? Dapat doon niya sagutin. Tanong Ridon, asa na muna yung bloodbath? Bago mo utusan yung Vice President, nasagutin niya yan sa inyo, asan muna yung bloodbath? Di ba? Overhype ka, di ba? Na magkakaroon ng bloodbath, sugatan si BP Sara, mapipilitan siyang
Asan ang blood bath? Anong testimonya ni Madriaga yung masasabi mong nakapagpadugo kay BP Sara? Ano sa tingin mo yung nasabi ni Madriaga at ng mga iba pang testigo na sa tingin mo ay makakapagbagsak ng popularidad ni BP Sara? Alam nyo kung ano yung sinisira ninyo? Sino sinisira nyo? Kayo, mga congressman. Dati nang walang tiwala sa inyo, lalo na sa inyo sa House Committee on Justice. Dati nang walang tiwala sa inyo mga tao, lalong hindi kayo pagtitiwalaan ngayon. Yan ang katotohanan. At lalong magiging popular ang mga Duterte. Okay. Real talk po. Ito yung sinabi ni former Ombudsman Martires pala. Pinasinungalingan ng paratang ni Madriaga. Sabi niya, kung totoo ang paniniwala ng publiko na malapit ako kay FPRRD, bakit pa siya magpapadala ng pera sa akin sa pamamagitan ng isang hindi kilalang tao? Ayun pala ang termino niya. Hindi kilalang tao. Kung maaari naman niya akong ipatawag at ibigay yon ng direkta. Tama, di ba? Bakit ipapadaan pa kung saan-saan? Bakit naman magpapadala ang BP ng pera sa pamamagitan ng isang hindi mahalagang tao? Ang sakit naman. Hindi ka pala kilalang tao, hindi ka pa mahalaga, hindi ka pa importante, wala ka pang bilang. Sa pamamagitan ng isang hindi mahalagang tao, gayong hindi niya ako personal na kilala. Ano ang magiging dahilan niya para magpadala sa akin ng pera? O ano ang dahilan ni Vice President Sara Duterte para magpadala sa dating ombudsman ng pera? Ang pahayag ni Madriaga ay hindi tugma sa kanya na unang sinumpaan sa Laysay noong 2025. Kaya may second affidavit pa eh. O sagutin niyo yan. Ngayon, kung naniniwala po kay Madriaga, Dilima, at iba pa, mahilig kayong magsampa ng reklamo eh. Di ba? Kung pinaniniwalaan nyo si Madriaga talaga, na totoo ang sinasabi niya, bakit hindi nyo kasuhan to si Martires? Mabigat po yan. Nakakatanggap ng pera si Martires. Kasuhan nyo. Kakampi nyo pa ang batas, di ba? Hawak nyo ang bit, sabi nga. Hawak nyo pa ang bit. Bakit ayaw nyo pong kasuhan? Okay, bago po tayo magtapos, teka lang, titignan ko, baka may nakakalimutan pa tayo. Okay, bago po tayo magtapos, ito po si Ping Lacson. Ngayong April 15, nagsalita na po tungkol sa, ang dami po nagsasabi, no? Pahiya na naman si Lacson. Yung sinasabi niya na susunod na isasalang diyan po sa may Blue Ribbon Committee si Chavit Singson. Di ba? Napahiya siya dahil binigyan niya si Chavit Singson ng palugit, taning. Very willing si Chavit Singson na magbulgar ng kanyang kalaman. Hindi niya po tinuloy yung hearing. Ngayon po, sabi po ni Ping Lacson, pansamantalang ititigil ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ayan, ayon kay Lacson, hindi muna magpapatuloy ang mga hearing hanggat hindi na i-report sa plenaryo ang laman ng partial committee. Kita niyo po ha. Alam mo Lacson, magretiro ka na. Hindi lang sa pagiging Blue Ribbon, mag-resign ka na hindi lang sa pagiging Blue Ribbon, sa pagiging senador mo. Bumabanat pa eh. Ayon kay Lacson, hindi mo na magpapatuloy hearing hanggat hindi na i-report sa plenaryo ang laman ng kanyang partial committee. Kasi po, 4 pa lang po ang pumipirma. Sa kasalukuyan, ang pumirma pa lang, Ray Sauntiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Lacson mismo. So silang 4 pa lang. Ang tanong, ito po ang
paratang ni Lacson. I do not expect any member of minority to sign. They can offer all kinds of reason all the way, wise or otherwise, not to fulfill their duties as members. It's on them, not on the chairman. Ang sinisisi niya po, sa konti lang po pumirma, ay dahil ayaw pumirma ng minority. Tanong, mas marami po ba yung minority kaysa majority? Alam mo, Lacson, pinaiikot mo kami. Ang question ko, mas marami po ba yung miyembro ng minority kaysa majority? Di ba? Okay, ikalawang tanong. Hala, teka muna. Ako ba ay nasa ere pa? Hindi gumagalaw. Mag-comment nga po kayo ng 1 kung ako po ay nasa ere pa. O kung kahit na anong comment lang po. Mukhang ako po ay salita ng mag-isang oras na yata ako nagsasalita hanggang ngayon. Wala pa. Nakakaawa naman. Ang sinapit ni Badungdong. Ay nako. Wala yata ako sa ere. Ang buhay to. Okay. Maraming salamat po. Wala kasi lumalabas dito. Ano ba nakalagay dito? Dito ako nakatingin kasi sa cellphone eh. Wala lumalabas na kahit na anong chat. Kaya binuksan na natin tong laptop at narito kayo. Okay. Ngayon, ito po ang pahayag ni Lacson. Una, yan no. Alam mo, Lacson, kinakantsawan mo yung minority. Bakit hindi sila pumipirma? Yung majority nga, hindi rin pumipirma eh. Alam mo, Lacson, may problema ka na sa mga pananaw mo sa buhay. Ibig sabihin naman, kaya minority yan, konti lang yan na miyembro. Ibig mo sabihin, mas maraming miyembro ng minority sa Blue Ribbon Committee kaysa sa majority. Kalokohan yan. Kung hindi mo mapapirma yung mga majority, ikaw ang may kasalanan, hindi yung minority. Bakit mo babanatan yung minority sa pagpirma? Ikalawa, kailan pa sinabi na may prerequisite na ikaw ay mag-iimbestiga lang kung napirmahan yung partial? Kaya nga ayaw siguro nila imbestigan dahil wala ka namang ginagawa eh. At saka isa pa, ang lakas naman ng loob mo na sabihin na ipatigil muna yung investigasyon. Hindi ka naman nag-iimbestiga, ano ipapatigil mo? Real talk lang tayo. Matagal nang walang nagaganap na investigasyon. Ano ang ipapatigil mo kung wala naman nagaganap na investigasyon?